Hi, good afternoon. I'm back. Oh my goodness. Guess what? It's already like 3:30 in the afternoon. And I almost forgot that I have to give an inspirational messages because I came to work medyo late na, 9:30 kasi I had my house, the garden, yung mga junk pinick up ng isa kong brother. Marami akong brother dito. So, they pick up all the junk. So, mabot ako kaya na late ako. So, anyway, bago ako sabi ko, bakit parang may nakalimutan ko So, today, we're gonna talk about the fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Unang sa lahat, it's in Galatians 5:22 to 23. Ito yung na Paul lists 9 specific behaviors. It's about behavior. Okay? Sabi dito is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tingnan natin kung ano yung sinasabi nilang punta tayo dito, ha? Kasi ibang ang nasa ko for the okay, yan. Ano ibig sabihin ng forbearance? Patience. Ginamit dito forbearance. So, it's patience. Okay? So, unti-unti ho natin ito itatalakayin dahil nowadays kasi yung isang kapatiran nagsabi, ate, pwede bang i-ano mo yung fruit of the Spirit? Kasi inano na natin armor of God, tapos fruit of the Spirit. So ngayon, sabi dito, the Apostle Paul writes about the fruit of the Spirit, which is the outcome and expression of a relationship with Christ and the Holy Spirit dwelling within us. So, ito po yung dapat gawin nating behavior if you know that you are with Christ. So, yeah, as much as possible, I'm trying to, kaya alam minsan, every time I talk, kahit hindi ko naman sinasadya, sabi nila, ako'y naninigaw. Hindi po ako naninigaw. Loud lang po ako. Oo, lalo na sa mga puti, asawa ko, Han, are you yelling at me? Sabi, no, I'm not yelling. It's just that I cannot hear what I'm saying. Yun ang pinapractice ko ngayon. Yung pinapractice ko, isa dito, self-control ba yun? Goodness, faithfulness, gentleness. Alam mo, sa totoo lang, mahirap din gawin to. Pero, if you love Christ, you got to do this one. So, sabi dito, these are the 9 characteristics or gifts. But the fruit of the Spirit, sinabi ko na sa inyo, yung 9 na yon. Sabi, the fruits of the Spirit refers to a list of virtues and character traits outlined in the New Testament of the Bible. Specifically, in the book of Galatians 5, verse 22 to 23. The Apostle Paul writes about these qualities as attributes that should be evident in the lives of Christians produced by the Holy Spirit within believers. Okay. The fruits of the Spirits are often considered essential to living a Christian life. Okay. What does it mean? The fruit of the Spirits means the Apostle Paul states the following 9 gifts of fruits. Yun nga. The result from true repentance, turning away from our sinful ways towards love for God and neighbor. Ano yung una? Ito. Meron ba tayong So, the first word is love. Okay. Fruit of love. This often seems as the foundational virtue and the greatest of all. It refers to selfless sacrificial love for others as demonstrated by Jesus Christ. Ano ba yung ginawa ng Lord sa atin? Ang kanyang yung
pagpapako sa krus. Yan ang talagang sacrificial love talaga sa atin ng Lord, na magagawa kaya natin yan. So, in Galatians 5:22-23, love is translated from the Greek word, ito na naman tayo, agape. Greek has multiple words for love, including eros, sexual love, philos ba yun, o philos, brotherly love. Agape is the perfect love that only God can give. Tandaan niyo, only God can give the love, agape love. In respect, agapao, as use of God, it expresses the deep and constant love and interest of perfect being towards entirely unworthy objects, producing and fostering a masyadong deep to reverential love in them towards the giver, and practical love towards those who are partakers of the same, and desire to help others to seek a giver. Oh Lord God, bigyan niyo po ako ng wisdom paano ko explain it in Tagalog, in Filipino. Okay? Sabi, love for God and others result from receiving God's perfect agape love. Jesus encourages sa John 15 verse 9-11, sabi, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. O, diba? Sabi, diba? Ito totoo, as the Father has loved me, so I have loved you. So, ibig sabihin nun, si Jesus Christ dumating sa mundong ito dahil sa pagmamahal. Pagmamahal ng Panginoon, God the Father, at dinala ang kanyang anak na para ma-experience niya ang pagmamahal na being human. Naging human siya dahil nga, diba? Nagkatawang siya. Tapos, syempre, God pa rin siya. Pero nag-ano pa rin siya. He went to, naging anak siya ng karpentero. So, naging siya, di ba? Ang ko lang kasi love. Kasi sa atin, medyo, dahil meron ka ng desire, love mo na yung tao. Hindi. Alam mo, pakinggan ninyo yung aking Marami po ako. Pagdating sa love na to, marami po akong sablay. Sablay po ako lagi. Kung paano ko na-meet ang paano ko na-meet si Lance, ang daming sablay. Dahil sa katigasan ng ulo ko, ayoko makinig sa Panginoon, sinabi ng Lord sa akin, hindi sa internet mo makikita ang iyong, masasabi ko pa po. Kasi nagkakaroon ako ng sarili kong vlog sa yung how I met my husband. You know, para ma-encourage ang mga singles. So, dito po sa sa about love, malawak ang ibig sabihin. Pero dito lang po sa sinabi ni Paul about characters natin is to love one another. Love even our enemies. We got to love them. Yun ang pinakamahirap gawin. Yung mahalin natin ang mga kaaway natin. Meron ba tayong kaaway? O sila nangaaway sa atin? So, ibig sabihin nun, kahit inaaway tayo, wag na po tayo makipag-argue, wag na tayo just give them the love of God. Oo. Ako din, marami din nag-ano sa akin, marami din pong hindi magandang sinasabi sa akin. So, unang-una, siyempre, human being ka, you're still human na you get hurt, you know. Ay nako, sabi ko sa inyo, pagdating sa love, madaming kapalpakan talaga nangyari sa buhay ko na I have to, God allows me, He allows me to go under there. Besides, kasi hindi ako obedient. Tapos, nung nag-obey na ako sa Lord, doon, inopen up ng Lord sa akin lahat ng So, sa atin, unang-una kasi natin,
kung bago natin makita ang God's best natin, tinatawag ko kasi God's best ang aking asawa, yung ating talagang makakasama. Kasi huwag tayo tumingin sa ngayon. Tumingin tayo sa future. Yung makakasama mo at hanggang sa, imagine kahit ilang taon na kayo, 100 years old na kayo, nag-holding hands. Alam, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa mga matatanda. Marami akong pictures. Nung araw na mahilig ako mag-photography, marami akong kinukunan ng mga matatanda na nag-holding hands. Oo, nakakatuwa. Yung talaga, tapos meron pa nga akong, nasan ba kami? Oh, yung nung nahiya lang kasi akong kunan, nasa harap ko sila kumakain. They're Spanish speaking people. Pero yung lalaki, kasi yung babae medyo meron ng dementia yata. Pero ang patience nung matandang lalaki, talagang makikita mo talaga ilang beses pa ulit-ulit, pero nakita ko sa yung sa ugali ng matanda, yung love niya talaga dun sa asawa niya. Naiyak tuloy ako kasi napaka-pasensyoso niya. Ako gusto ko na kutusin yung matandang babae kasi nga I have to give this ilang beses na parang ako na gusto ko sabihin, akin na yan, ako nang kukuha niyan at itatapon ko sa basura. Pero yung matandang lalaki, yung patience niya talaga. Sabi ko, nakita ko, grabe yung pagmama. Alam mo, sabi ko doon sa matandang lalaki, I just admire you. Sabi ko, yung patience niya sa pagmamahal niya doon sa asawa niya, parang walang hanggan. Grabe. Imagine, matanda, siguro mga nasa 80s na mga yun. Oo. Tapos sabi ko, grabe, talaga talagang, yung pagpapasensya niya, let's go, sabi niya, let's go kasi mas senior citizen, let's go, the bus will leave us. Nagaganon pa siya, talagang, yung malapit na talagang, kulang na lang, bitin mo na lang. Oo, grabe. So, ibig sabihin itong una nating fruit of the Spirit, yung love natin, is yung love ng Panginoon, the love of God. Ano ang love of God? Is, yung sinasabi ng love of God is love your neighbors, love your enemies, love your family, kahit na masama, yung family, keep on. I know, kailangan natin kasi masakit, mahirap din pero sabi ng Lord nga, kaya nga nagpunta siya sa mundong ibabaw, para ipakita ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun, di ba? Nag-sacrifice siya, nagpako siya sa krus dahil sa atin, dahil para ma-save lahat po ang ating mga kasalanan. Kung hindi ginawa ni Jesus Christ yan, tayo ay hanggang ngayon makasalanan pa rin. Pero glory to God, we have Jesus Christ who gave us salvation. So ngayon, kung sa panahon na to, sa oras na to, meron kayong mga, ngayon, kung pwede, tawagan yung nanay, tatay nyo, sabi, I love you mom, I love you dad, yung ganon. Tapos yung mga kapatid nyo na, ay naku, ako, naiingis din ako sa isa, mahal ko mga kapatid ko. pag yung mga kumare may katampuhan kayo, pwede ba tanggalin nyo na lang at kausapin ninyo, mag-usap kayo ng kasi misunderstanding lang lahat yan kaya mag-usap kayo, reunite for the love, okay, for the love. So ngayon, susunod natin next tomorrow, na ako is fruit of joy. BFF ko, joy. so hopefully tomorrow naintindihan nyo. So ngayong araw na to, let's practice love. Okay? Love ang hindi love of God, hindi love ng ng ating flesh. That's wag nyo isipin na na minsan ay awan ko, basta kayo just keep on loving. Okay? And don't forget to like and subscribe and share this word. So mahaba to 9 characters to, so 9 days ko to So anyway, don't forget to like, subscribe and share this word, and always remember God loves you. Babush.